Maglulunsad po ng malawakang immunization program ang DOH at World Health Organization para sa mga nakaligtas sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Pinangangambahan kasi ang pagkalat ng ilang sakit lalo na't siksika ng mga nasalanta sa evacuation centers. May ulat on the spot si Claire Delfin. Claire? Piano, kapag ganitong may mga trahedya, ang mga bata ang pinaka-vulnerable sa pagkakaroon ng sakit. Kaya naman para mapigilan ang pagpanaw ng mga batang nakaligtas sa bagsik ng Yolanda ay magsasagawa ng malawakang immunization program ang Department of Health at ang World Health Organization. Simula sa susunod na linggo, tinatayang aabutin ng 1 milyong batang edad 5 pababa ang bibigyan ng libreng bakuna laban sa tigdas o measles at polio. Kasabay rin ito ang pagbibigay ng vitamin A para sa mga bata. Ayon kay Dr. Sigron Rosell ng WHO, sa mga evacuation centers kung saan siksikan ang mga tao at ang sanitation ay isang malaking hamon, mabilis ang pagkakaroon at pagpapasa ng measles at polio virus na maaaring sa isang iglap magbunga ng outbreak at ikamatay ng maraming bata. Matagal ng polio-free ang Pilipinas pero baka dahil sa epekto ng trahedyang ito ay manumbalik ang polio sa bansa. Ang vitamin A naman para sa nutrisyon at pagpapalakas ng immune system. Bukod sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga bata, tinitingnan din ang kalusugan ng mga senior citizen na bibigyan na rin ng influenza at pneumococcal vaccines. Tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng mga anti-tetanus vaccines sa mga taong nagkaroon ng sugat at prophylaxis laban sa leptospirosis sa mga taong sumuong sa baha nung manalasa si Yolanda. Ayon sa DOH, sa ngayon, may report na silang natanggap na 2 na ang namatay sa tetanus at 2 naman sa leptospirosis. Kaya 24/7 daw ang pagtutok ng mga medical teams. Malaki rin ang pasasalamat ng DOH sa bumuhos na suporta mula sa medical community. Pia, sa record ng DOH, bukod sa 59 DOH medical teams na nakadeploy, meron ding 23 local at 53 foreign teams na nagbibigay ng kanilang suporta. Gayunman, may mga lugar pa rin daw na hirap maabot ng medical teams dahil tago at malayo at walang maayos na daan. Pero sinisika pa rin daw ng DOH na mahanapan ng paraan para maabot na rin ang lahat ng mga biktima ng Yolanda. Pia. Maraming salamat, Claire Delfin.